Nagbukas ang pelikula sa isang Viking expedition na nakarating lang sa baybayin ng North America noong panahon ng mga Viking. Simple at brutal ang kanilang misyon na sakupin o lipulin ang mga katutubong tao na tinatawag nilang Skrelling. Ngunit bago nila maisakatuparan ang kanilang plano, lahat ay bumagsak. Tinambangan sila ng isa pang katutubong tribo at nauwi sa massacre ang pag-atake. Ang bawat Viking ay pinapatay maliban sa isang batang lalaki, ang anak ng kanilang pinuno, na kahit papaano ay nakaligtas. Maya-maya, isang katutubong babae ang naglalakad na mag-isa sa kagubatan nang makakita siya ng puting kabayo. Nagtataka, sinundan niya ito at hindi nagtagal ay nakarating sa isang nawasak na barko ng Viking sa baybayin. Habang dinalugad niya ang mga guho, nakita niya ang mga nagyayelong katawan na nakakalat sa nakakatakot na kalagayan. Nang subukan niyang ilipat ang bangkay na mukhang pinuno ng Viking, biglang lumitaw ang isang natatakot na batang lalaki at tinutukan siya ng espada. Nanginginig siya sa takot, pinakalma siya ng babae, inalis ang espada sa kanyang kamay, at nagpas siyang ibalik siya sa kanyang nayon. Pagdating nila, mabilis na nagtipon ang mga taga-nayon, sinusubukang alamin kung sino ang batang ito at kung saan siya nanggaling. Ang kanyang hitsura ay malinaw na nagmamarka sa kanya bilang isang Viking, at marami sa kanila ang kumbinsido na ang pagpapanatili sa kanya doon ay magdadala lamang ng sakuna at panganib. Ang punong nayon ay hindi nagbabahagi ng kanilang takot. Naniniwala siya na ang bata ay maaaring magdala sa kanila ng magandang kapalaran. Sa huli, pinili ng pinuno at ng kanyang asawa, ang babaeng nakakita sa kanya sa mga guho, na ampunan ang bata at bigyan siya ng bagong pangalan, si Ghost. Isang gabi, nanaginip si Ghost ng massacre na nangyari noon. Sa kanyang bangungot, ang kanyang biolohikal na ama at ang iba pang mga mandirigmang Viking ay pumapatay ng mga katutubong tao ng walang awa. Inutusan ng kanyang ama si Ghost na patayin ang mga katutubong bata, ngunit tumanggi si Ghost, at ang kanyang ama mismo ang pumatay sa mga bata. Dahil sa pagsuwi na iyon, si Ghost ay hinagupit ng kanyang ama. Nagising siya mula sa bangungot at lumakad papunta sa ayon ng apoy kung saan nakita niya ang espada ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, si Ghost ay gumagawa ng isang tahimik na pangako sa kanyang sarili. Siya ay tatayo laban sa mga Viking, ang kanyang sariling mga tao, at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ihinto ang kanilang kalupitan at protektahan ang iba pang mga tribo. Lumipas ang 15 taon, lumaki si Ghost bilang bahagi ng tribo. Siya ay tinatanggap sa lipunan bilang isa sa kanila, kahit na hindi pa niya nakuha ang katayuan ng isang mandirigma. Isang araw, nang dumating ang mga bisita mula sa isang kalapit na tribo sa nayon, umibig si Ghost kay Starfire, ang anak ni Pathfinder, ang pinuno ng tribo. Pero may manliligaw na si Starfire, isang mandirigma na nagngangalang Blackwing. Nang maglaon, si Ghost, si Jaguar, ay nakipagpulong kay Pathfinder upang talakayin ang isang ritual ng kaligtasan na dapat dumaan kay Ghost. Kung magtagumpay si Ghost at babalik na buhay, siya ang pipiliin bilang kahalili ni Jaguar at magiging susunod na pinuno. Nang si Pathfinder ay tumingin kay Ghost, nakatanggap siya ng isang makapangyarihang pangitain. Darating ang mga Viking upang agawin ang kanilang mga lupain at ang tanging makakapigil sa kanila ay si Ghost. Nang gabing iyon, naghahanda ang lahat para sa ritual. Sa gitna ng mga paghahandang ito, tinanong ni Pathfinder si Ghost kung sino talaga siya. Kung siya ay kabilang sa mga Viking o sa mga katutubong tao. Sumagot si Ghost na hahanap siya ng sarili niyang landas. Nang gabing iyon, habang nagsasanay si Ghost gamit ang kanyang espada, nilapitan siya ni Jaguar. Pinaalalahanan niya si Ghost na saan man siya nanggaling, siya ay palaging magiging anak niya at bahagi ng kanyang pamilya. Kinaumagahan, nagpaalam si Ghost sa kanyang ina at tumungo sa kagubatan upang simulan ang kanyang survival ritual. Isang batang babae ang sumama sa kanya sa ilang sandali, na ipinadala ng kanyang ina upang kumuha ng isang uri ng madilim na lumalagong halamang gamot. Kapag kailangan ni Ghost na lumipat ng mas malalim sa kakahuyan, naghiwalay sila dahil hindi siya pinapayagang umalis ng masyadong malayo. Habang namimitas ng mga halaman ang batang babae, bigla siyang nakaharap sa isang grupo ng mga Viking na dumarating upang patayin ang mga taga-nayon. Sa takot, tumakbo siya pabalik para balaan ang lahat. Ngunit huli na ang lahat. Mabilis at walang awa ang pag-atake sa nayon. Nasusunog ang mga bahay, tinapos ang mga tao, at pati ang umampon kay Ghost ay pinatay sa kaguluhan. Sa labas ng kagubatan, narinig ni Ghost ang natatanging tunog ng mga sungay ng digmaan ng Viking.
Nagmamadali siyang lumapit dito at dumating sa tamang oras upang makitang nawasak ang kanyang nayon. Nang makita niyang patay na ang kanyang ina, ang pagkabigla ay tumindi sa galit. Napansin niya ang ilang nahuli na mga taga-nayon, kabilang si Jaguar, na pinilit na makipaglaban para sa libangan ng mga Vikings. Si Jaguar ay itinapon sa labanan laban kay Gunner, ang pinuno ng Viking, at mabilis na nadaig. Dumating si Ghost para tumulong, ngunit sa halip ay itinulak siya sa isang tunggalian kay Alfar, ang kanang kamay ni Gunner. Dahil sa galit, hinugot ni Ghost ang espada ng kanyang ama at nilabanan si Alfar sa isang malupit na sagupaan. Nagawa ni Ghost na laslasan ang isa sa mga mata ni Alfar, na nag-iwan sa kanya ng matinding sugat. Nang walang pag-aaksaya ng oras, kumuha si Ghost ng isang kalasag at tumakas sa kagubatan. Hinabol siya ng ilang Viking, ngunit nawala ang kanyang landas sa latian. Biglang lumitaw si Ghost mula sa ilalim ng tubig, pinatay ang isa sa mga mandirigma, at ninakaw ang kanyang kabayo. Malakas na sumakay sa may nyebe na lupa, lumalaban si Ghost sa mas maraming Viking at nangongolekta ng anumang gamit na magagamit niya para mabuhay. Di nagtagal, dumausgad siya pababa sa isang matarik na burol gamit ang kanyang kalasag, ngunit ang mga Viking ay humawak ng mga kahoy na paragos at hinabol siya ng buong bilis. Ito ay nagiging isang nakamamatay na pagtugis pababa. Nagawa ni Ghost na paalisan ang ilang humahabol, ngunit nataman din siya at nasugatan ng husto. Natapos ang habulan nang mahulog siya sa nagyayelong ilog. Nakaligtas siya kahit nasa matinding sakit. Isang nakaligtas na Viking ang nagulat kay Alfar na nakatakas si Ghost. Galit na galit, pinatay ni Alfar ang Minzahiro sa lugar, na inilabas ang kanyang galit sa nag-iisang taong maabot niya. Maya-maya, sumulong si Ghost, pagod na pagod at naghahanap ng ligtas na lugar para makapagpahinga. Samantala, si Pathfinder at ang kanyang grupo ay pumasok sa isang kuwebo kung saan natuklasan nilang gumuho at malubhang nasugatan si Ghost. Bago siya mawalan ng malay, nagawa ni Ghost na sabihin kay Pathfinder na winasak ng mga Viking ang kanyang nayon. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang nahimatay. Kasabay nito, biglang lumitaw ang isang oso at inatake ang ilan sa mga mandirigma ni Pathfinder. Humakbang pasulong si Pathfinder, sinusubukang akitin ang atensyon ng mga hayop. Kapag sinisingil siya ng oso, nakakagulat siyang tumugon at binababa ito ng madali. Nang mawala na ang panganib, dinala ng grupo si Ghost pabalik sa kanilang tirahan. Doon, nagsagawa ng espesyal na ritual si Pathfinder at Starfire para tulungan siyang makabangon. Sa susunod na araw, hinihimok ni Blackwing ang mga taga-nayon na magkaisa at labanan ang mga Viking ng direkta. Hindi sumasang-ayon si Ghost. Ipinaliwanag niya na ang mga sandata ng tribo ay hindi makakalagpas sa mga Viking, at ang kanilang mga sibat at palaso ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa bakal na baluti at matalas na talam ng kalaban. Alam na ang nayon ay maaaring ang susunod na target, sinabihan ni Ghost ang lahat na tumakas patungo sa kaligtasan habang pinipili niyang harapin ang mga Viking ng mag-isa. Ang desisyong iyon ay umani ng paghanga ng isang binata na nagngangalang Jester, na nagpumilit na sumali kay Ghost. Sinubukan siyang paalisan ni Ghost, ngunit tumanggi si Jester na umalis, nananatili sa kanyang tabi kahit na anong mangyari. Sa kalaunan, sumuko si Ghost at pinayagan siyang sumama. Sa pagmamasid mula sa malayo, napagtanto ni Pathfinder kung ano ang pinaplano ni Ghost at nagpasyang sundan siya upang tumulong sa darating na laban. Hindi nagtagal, nakarating si Blackwing at ang iba pa sa kagubatan, at natuklasan lamang na nawawala si Starfire sa grupo. Inutusan niya ang kanyang pangalawang pinuno na pangunahan ang mga taga-nayon sa kaligtasan habang siya at ilang mandirigma ay naghahanap sa kanya. Bumalik sa loob ng isang kuweba. Nagpapahinga si Ghost nang biglang dumating si Starfire. Siya ay dumating dahil gusto niyang lumaban sa tabi niya. Sa sandaling iyon, inihayag din niya ang kanyang nararamdaman para sa kanya, at sa wakas ay inamin ni Ghost ang kanyang tunay na nararamdaman para sa kanya. Nagbabahagi sila ng isang tahimik na sandali na magkasama at magpalipas ng gabi na magkatabi bago magsimula ang susunod na labanan. Hindi nagtagal, dumating ang mga Viking, at inihanda ni Ghost ang kanyang sarili para sa laban sa hinaharap. Gamit ang matalas na diskarte at hindi kapani-pani walang kasanayan, isa-isa niyang pinabagsak ang mga umaatake. Sina Starfire at Jester ay sumali rin sa labanan, ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para tulungan si Ghost na pigilan ang mga sumusulong na mandirigma. Pagkatapos ay isinuot ni Ghost ang isang set ng Viking armor at sadyang lumabas kung saan makikita siya ng kaaway, umaasang maakit sila diretsyo sa isang bitag na itinakda niya.
Ngunit nang magsimulang sumulong ang mga Viking, biglang lumitaw si Blackwing at ang kanyang grupo at direktang tumalon sa bitag. Ang buong plano ay nasira sa isang iglap. Nagmamadali si Ghost na hilahin si Blackwing bago siya matapos ng mga Viking at sabay silang tumakas mula sa gumuhong pananambang. Napagtatanto na wala na siyang mahabang oras, hiniling ni Blackwing kay Ghost na protektahan si Starfire habang nananatili siya sa likod upang pigilan ang mga Viking. Habang tumatakbo si Ghost sa sistema ng kuweba, naabutan ng mga Viking at naglunsad ng isa pang pag-atake. Ginagamit ni Blackwing ang huli niyang lakas para pabagalin sila at bigyan ng pagkakataon si Ghost na makatakas. Sa loob ng kuweba, tinutugi si Ghost habang nagtatago si Starfire sa mga anino. Muntik na siyang matuklasan, ngunit inihagis ni Jester ang kanyang sarili sa panganib para iligtas siya. Sa sakripisyong iyon, nawalan siya ng buhay. Si Ghost ay nawasak, ngunit walang oras upang magdalamhati. Siya ay tumulak pasulong, hinahanap si Starfire sa mga makitid na daanan. Pagkatapos mag-navigate sa masikip na pagliko ng kuweba, sa wakas ay naabot na siya ni Ghost. Magkasama silang lumabas, alam na malapit pa rin ang mga Viking. Maya-maya, isang grupo ng mga Viking ang nagtipon-tipon sa labas ng kuweba. Pinahirapan ang isang nahuli na taga-tribo sa pagtatangkang ilabas si Ghost. Nang makita ang malupit na eksena, naghanda si Ghost na harapin sila, ngunit pinigilan siya ni Starfire. Sa sandaling iyon, dumating si Pathfinder at nagpaputok ng palaso, na nagtatapos sa pagdurusa ng bilanggo bago makagawa ng mas masahol pa ang mga Viking. Ang isang tama na iyon ay nagbibigay ng kanilang posisyon. Nagmamadali ang mga Viking patungo sa pinagtataguan, at sumiklab ang labanan. Sinubukan silang pigilan ni Ghost at ng kanyang mga kasama, ngunit mas marami sila at mabilis na nadaig. Sa sandaling napagtanto ng mga Viking na si Pathfinder ay isang pinuno ng tribo, naghahanda silang patayin muna siya. Bago siya mamatay, binigyan ni Pathfinder si Ghost ng isang huling mensahe. Pagkatapos, siya ay pinatay sa harap mismo ng mga ito. Kapag lumipat ang mga Viking para tapusin si Starfire, pumasok si Ghost at pinahinto sila. Sinabi niya sa kanila na maaari niyang pangunahan sila sa ibang mga katutubong nayon. Sa pangakong iyon, nagpapatuloy ang grupo at nakarating sa isang lugar na inabandona na. Upang protektahan ang natitirang mga tribo, nagsisinungaling si Ghost na nagsasabing ang mga tao ay tumakas patungo sa mga bundok ng nyebe. Tahimik niyang pinulot ang isang maliit na manika na naiwan sa lupa at itinago ito. Pagkatapos ay ginabayan ni Ghost ang mga Viking patungo sa isang matarik na daanan ng bundok. Ito ang tanging ruta patungo sa isa sa mga nayon at isa rin sa pinakamapanganib. Sa isang madiskarteng punto, inilagay ni Ghost ang manika kung saan makikita ito ni Gunner, umaasa na iliga siya at ang iba pang mga mandirigma. Sa una ay may pag-aalinlangan si Gunner, ngunit nang matagpuan ng isa sa kanyang mga tauhan ang manika, nagsimula siyang maniwala sa kwento ni Ghost. Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sila sa isang nagyayelong lawa. Iminumungkahi ni Ghost na kumuha ng mas ligtas na ruta sa paligid nito, ngunit tumanggi si Gunner, iginiit na lumipat sila ng diretso. Habang nagmamarcha ang mga Viking sa ibabaw ng yelo, biglang nabibitak ang ibabaw, si Ghost at ilang mandirigma ay bumulusok sa nagyayelong tubig sa ibaba. Si Starfire at ang iba ay pilit na nagsisikap na hilahin ang mga tao palabas, ngunit nawala si Ghost sa ilalim ng yelo. Sa ilalim ng tubig, naranasan niya ang isang pangitain ni Pathfinder, na humihimok sa kanya na gampanan ang kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol at magiging pinuno ng mga natitirang tribo. Makalipas ang ilang sandali, nagawang hatakin ni Gunner si Ghost palabas, hindi dahil sa awa, ngunit dahil kailangan pa rin niya siya bilang gabay sa mga bundok. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay patungo sa mga bundok na nalalatagan ng nyebe. Habang lumilipat sila sa makitid na nagyayelong bangin, ang isa sa mga Viking ay nadulas at nahulog sa isang bangin. Napagtatanto kung gaano kadelikado ang landas, iminumungkahi ni Ghost na itali ng lahat ang kanilang mga sarili gamit ang mga lubid upang walang ibang mahulog. Ang mga Viking, na hindi pamilyar sa lupain, ay sumusunod sa kanyang payo nang walang tanong. Pagkatapos ng mahaba at mahirap na pag-akyat, narating nila ang isang paamano kung saan matatanaw ang isang katutubong nayon sa lambak sa ibaba. Sa sandaling iyon, sinenyasan ni Ghost si Starfire na hampasin siya. Naiintindihan niya ang pila at sinimulang hampasin siya. Ipinapalagay ni Gunner na pinatutunayan ni Ghost ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pananakit sa kanya at inutusan si Ghost na parusahan si Starfire gamit ang isang latigo. Sa halip na sundin ang utos, ginagamit ni Ghost ang latigo upang ilunsad ang isang bato sa isa sa mga Viking.
Nawalan ng balanse ang lalaki at bumagsak ang sa bangin. Dahil ang lahat ng mga Viking ay nakatali, ang isang pagkahulog ay hinihila ang natitira pababa kasama niya. Sa isang kadena ng marahas, mabilis na pagbagsak, halos ang buong grupo ay hinayla sa gilid at nahulog sa kanilang kamatayan. Tanging sina Gunner at Alfar ang natitira, konektado pa rin kay Ghost at Starfire. Galit na galit, sinubukan ni Gunner na patayin si Ghost. Pinutol ni Ghost ang lubid upang protektahan si Starfire, na pinilit ang kanyang sarili at si Gunner sa gilid. Sa pagbagsak nila, hinawakan ni Gunner si Alfar at ginamit para iligtas ang sarili, hinayaan si Alfar na bumagsak sa kanyang kamatayan. Pagkatapos ay umakyat muli si Gunner patungo sa gilid, dumiretso kay Starfire. Si Ghost, na napagtanto ang panganib, ay sumigaw ng malakas hanggat kaya niya, gamit ang echo para mag-trigger ng pagbagsak ng nyebe sa itaas. Biglang tumama ang avalanche, na inihadya si Gunner sa ledge ni Ghost. Magsisimula ang isang brutal na huling labanan. Ipinaglalaban ni Ghost ang lahat ng mayroon siya. Inaalala ang pamamaraang ginamit ni Pathfinder para patayin ang oso. Inilapat niya ito dito, sa isang mapagpasyang atake, nasugatan niya si Gunner at itinapon ang kanyang katawan sa bangin, na nagtatapos sa banta ng Viking minsan at para sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, kumawala ang isang napakalaking glacier sa bundok. Ang avalanche na ito ay mas malaki kaysa sa una. Bumagsak ito sa bangin kung saan nakatayo si Ghost. Mula sa kinatatayuan ni Starfire, mukhang tiyak na nalibing na ng buhay si Ghost. Nang maglaon, muling nakipagkita si Starfire sa mga nakaligtas na taga-nayon na nagtayo ng kampo sa gilid ng bundok. Naniniwala siyang wala na si Ghost hanggang sa bigla itong lumitaw, bagbog ngunit buhay. Malugod siyang tinatanggap ng mga taga-nayon bilang isang bayani, nagpapasalamat sa lahat ng kanyang ginawa upang protektahan sila. Pagkatapos ay hinanap ni Ghost ang kwintas ni Pathfinder at ibinalik ito kay Starfire, na sumisimbolo na siya na ngayon ang bagong Pathfinder, dala ang legacy ng kanyang ama. Dahil sa katapangan ni Ghost, sa wakas ay nakita siya hindi bilang isang tagalabas, ngunit bilang isa sa kanila, isang tunay na tagapagtanggol ng mga tribo. Si Ghost at Starfire na ngayon ay kasal, namumuhay ng mapayapa kasama ang kanilang mga anak. Nakatayo si Ghost na nagbabantay sa gilid ng baybayin, nagbabantay sa abot tanaw, handa kung sakaling bumalik ang mga Viking. Salamat sa panonood kaibigan.